Hi guys! So, welcome back to Tarot Page Philippines. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga crystals na best based sa zodiac sign natin. So, i-base natin ito doon sa sun sign mo. Pero kung alam mo din yung moon sign mo, tsaka yung rising sign mo, applicable din to. Kung hindi mo alam kung ano yung moon sign mo, tsaka yung rising sign mo, I'll put a link sa dulo ng video para mapanood mo, para malaman mo kung paano mo makuha to, tsaka paano mo na rin to, kung para saan din siya. Kasi importante rin siya kung tutuusin. So, tingnan natin, ano nga ba? So, let's go from one zodiac sign to the next. Magsisimula tayo from Aries up to the last zodiac sign, which is si... Hingin ng mga pusa ko. Up to the... magpapatis dito sa side ko to, ipapakita natin yung mga pictures ng mga crystals na yun. So, at least may idea ka din. At para saan ba sila? So, let's start with Aries. So, the Aries, the best crystal para sa'yo, for prosperity, this is for prosperity and success, will be carnelian. So, si carnelian, makakatulong to sa'yo para for grounding, para i-boost yung confidence mo, and andoon din for part of leadership na rin. And andoon na yung tutulong din to sa'yo para yung essence ng pagiging Aries mo is lumabas. Kasi Aries is also known as a leader. It's also called the house of self. Tungkol to sa sarili mo. So, it's about how, paano mo pinoproject yung sarili mo, paano mo pinapakita yung power mo, yung lakas mo. So, it's all part of it. Si Carnelian, tutulong sa'yo para mas ma-amplify ito, para mas lumabas pa, para mas magamit mo para sa advantage mo. Kasi kapag may confidence, of course, you will be able to push doon sa mga targets mo sa life. So, next natin si Taurus. Taurus, the crystal that will be applicable para sa'yo is sa pyrite, or tinatawag na fool's gold. Actually, ginagamit ang pyrite for prosperity, ng mga iba nagpa-practice for prosperity spell. So, it attracts wealth. It also attracts confidence, which is, kung titingnan natin, Taurus tinatawag ka na house of resources and money. So, mas ma-amplify dito na you will be able to call upon money papunta sa'yo, at andoon din, makaka-create ka ng opportunities for more funds along the way. So, andoon na talagang, and also with the confidence, kasi kung meron man opportunity, wala ka naman confidence, paano mo siya matitake, di ba? Paano mo siya makukuha? Paano mo matitake advantage yon on your end, right? Now, next natin is for Gemini. Gemini, it will be for you, citrine. So, si citrine kasi, it attracts wealth, it attracts, andoon na, it sharpens your intellect. Kasi given tinatawag ka na the house of communication, house of expression. So, andoon, syempre, ang pangit naman kung puro tayo dada, tas wala namang meaning yung masasabi natin, or wala namang silbi, wala namang ambag. So, citrine will help you para ma-call mo more yung pera towards you. And also, using your intellect, makaka-create ka ng additional money. Andoon na talagang makikita mo kung paano yung magiging approach mo on certain items, paano yung magiging galawan mo. Kumbaga, para kang gagawing chess master neto. Para andun yung point na kaya mo di-project what will be the next step. Okay? So, next natin, si Cancer. Cancer, the favorable stone para sa'yo, crystal, is the moonstone. So, cute siya tingnan actually. Natutuwa ko sa kanya. So, ano ba yung dadala na energy sa'yo ng moonstone? So, it enhances intuition. Yan. And also, emotional healing. Given kasi, you are called the house of family. So, andoon na most of mga may placements na Cancer, they are very focused doon sa family life nila, sa family matters. So, andoon na Moonstone will help para mas ma-enhance yon. Kasi, marami sa Cancer, di ba, in general, madalas emotional baggages ng family ang dala nila. So, si Moonstone natutulong para ma-heal yun continuously. And also, andoon na, bibigyan ka ng, dadagdagan yung intuition mo so you can make proper and right decisions.
Kasunod dito, of course, Leo. So, Leo, tiger, di ba? Or lion. So, best crystal for you will be the tiger's eye. So, ano bang dinadala sa'yo ng tiger's eye? So, one of the, just to name a few, tiger's eye will be, magbuboost yan ng courage mo, ng lakas ng loob mo. At bibigyan ka ng tinatawag na willpower. Talagang para i-push mo yung mga, kung may projects ka na ginagawa, or meron ka mga kailangang tapusing deadlines, hindi ka maglalaylo. Hindi ka makakaramdam na parang tatamarin. Tiger's Eye will really help para ma-build yung kumpiyansa mo sa sarili mo. So, this is a crystal that will be suitable for you. Given na yung pangalan niya, di ba? Tiger's Eye. So, just FYI, maraming color ang Tiger's Eye. Choose which you prefer. Pero basta Tiger's Eye siya, okay? So, next natin, si Virgo. Virgo, ano ba yung maganda? Sa'yo is Amazonite or Amazonite. Kung po tama yung pronunciation ko. So, ano bang dinadala nito? Virgo, it encourage balance sa life mo. And andoon din, it brings emotional healing. Why? Kasi tinatawag ka ding house of service. And that is one of your love language. To serve other people, to gumawa ng mga bagay para sa iba. Kumbaga yun, dun mo nakikita na kapag nakapagpasaya ka, sabihin natin, may party, so andoon na ikaw yung punong abala. Amazonite will help you to be in the balance kasi baka naman sumusobra ka na, di ba? Of course, andoon na kailangan pantay-pantay. Kasi kapag yun yung problema mo din, minsan, kapag na-focus kayo sa bagay, minsan nahilimutan mo na magpahinga, kumain, ganyan, take care of yourself. So, Amazonite will help you na medyo maging balance ka rin naman in this area. So, next natin is Libra. Libra, the best stone for you will be rose quartz. So, pinkish to na quartz. So, it helps to foster self-love, yung crystal na to, and harmony. Well, given kasi, as Libra, the balance, di ba? And tinatawag ka din the house of marriage. So, in marriage, di ba, pantay lang yung mag-asawa or pantay yung responsibilities nila. So, andun yung point kasi na this is to make sure that you will be the influence of balance, hindi lang sa ibang tao, but also to yourself. Kasi andun yung point na with rose quartz, tuturuan ka niya na hindi lang puro giving, tuturuan ka niya rin paano mag-accept, which is madalas problema ng mga Libras. Parang hirap sila to take ano yung ino-offer or binibigay sa kanila. Which is dapat hindi. Kasi we are living in a world where everything should be a give and take, black and white, balance. So next natin is for Scorpio. Well, Scorpio, yung para sa'yo, one of the best crystal is the black tourmaline. So, ano ba yung dala neto? It brings you protection. It brings you grounding. Why protection? Kasi nga, di ba, tinatawag ka din sa na house of death and the house of metamorphosis or the house of change. So, syempre, andoon na, you need to have protection, especially kung ang isa sa mga roles mo is to put an end sa mga bagay na dapat natatapos na. So, kung may mali, yan, usually, ikaw yung tatapos ng maling yon. Kung may tama, ikaw yung magsisimula. So, you need protection. And of course, in addition, kailangan din grounded ka, na yung mga pinanghahawakan mo is well established, na yung ginagawa mo is mapapanindigan mo at merong basihan, hindi basta sabi-sabi lamang. Sagittarius, one of the most important crystal para sa iyo is si turquoise. So, turquoise enhances communication and also your spiritual attunement. Bakit? Kasi, Sagittarius, sinatawag ka kasing the house of travel, higher philosophy, and learning. Of course, we learn by communicating. Natututo tayo by exchanging ideas. So, ang hirap kasi makipagtalastasan kapag medyo limited yung pamamaraan natin makipag-usap. Na hirap tayong i-express yung ating mga gustong sabihin, yung mga thoughts natin. So, turquoise will help you be a good communicator. And andun din na yung spiritual connection mo din with the universe is mas natatag siya. So, tutulungan na mas maging established para kung meron ka mang makuhang wisdom from the universe,
mas clear na sa'yo. Next natin, of course, Capricorn. Capricorn, the best crystal para sa'yo will be garnet. So, nagpo-promote kasi ito ng success and resilience sa end mo. So, bakit yun ang crystal? You are also called the house of career. Yan, karamihan ng mga kilala ko na Capricorn personally, they are very career-oriented. Talagang kailangan black and white, kailangan maayos, kailangan andoon na naka-aim for success talaga. And garnet, tutulong siya para mas ma-enhance yun, para mas mapadali yung road mo papunta doon sa success na tina-target mo. And of course, andoon na sa daan kasi, madaming mga pagsubok. So, tutulungan ka ni Garnet para mas maging matatag. Kumbaga, mas makapalabukan natin. Para mas lumaban ka pa towards dun sa end goal mo. Of course, we have also Aquarius. Aquarius, medyo nakaloka lang yung crystal mo. It's Moldavite. So, ano ba yung dala ni Moldavite? So, it enhances innovations and also nagbibigay siya ng clarity. Given, siguro kasi air elemental ka, so andoon na about your knowledge. So andoon na mas magiging clear. Kasi 'di ba one of the things na nagiging problem mo then in general Aquarius is the overthinking and overanalyzation. So si Moldavite, tutulungan ka naman niya paano mo i-lessen 'yon. Paano mo makontrol yung sarili mong isip, paano mo madadirect yung sarili mo to focus on what you need to focus on. Kasi kung hindi, sabog-sabog ka, gagawin mo to, tapos gagawin yan. So at the end, meron ka nga managawa, pero wala ka na-accomplish. So si Moldavite ang tutulong sa'yo to be more focused on it. Last but not the least, our good friend, Pisces. Pisces, the crystal na maganda para sa'yo will be fluorite. So, ano ba yung dala niya para sa'yo? So, it enhances creativity and spiritual awareness. Sa bagay, kasi yung house mo, tinatawag siyang House of Secrets and also the House of Spirituals. So, andoon na si fluorite, tutulong siya paano mo ma-enhance to. Now, marami namang klase na spiritual gifts o spiritual calling. So, depende kung saan to. Pwede intuition, pwedeng kung nagbabalak ka magbasa ng cards, do astrology. Fluorite will help you center in yung mga ganong powers para sa'yo. And of course, creativity. Andun kasi, being a person or a sign that is immersed sa tubig, andoon na emotions is one of your greatest weapon. And you will find ways how to express your emotions in the most creative way to help you get more success. So, those are just the recommended crystals na pwede magamit to help you. Now, if you are curious paano ko makasecure ng crystals, well, you can message us in our Facebook page. And meron po tayong admin na tutulong sa inyo para ma-process or makasecure kayo ng crystals that was na applicable para sa zodiac sa inyo. And in addition din, tandaan nyo, hindi lang ito naka-base, huwag nyo i-base lang to, pinanganak ako ng ganitong date, so dapat Aries, ito yung crystal. Check as well yung moon sign at yung rising sign nyo. Because those three are very important. And we have a video for that. You can click on the video, the sun, moon, and rising. Ayan. And you will, tuturo ko na doon. Shinare ko na doon, paano ba malalaman at makukuha. So everyone, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And I hope those information was able to help you. So again, if you're new, subscribe, like, and share. And I'll see you on our next video.